Katumbas item hashtag, SCP-3906 klase ng bagay, Keter espesyal na pamamaraan sa pagkulong. Ang mga tauhan na nakatalaga sa Central Visayas ay magsasagawa ng taunang pagdiriwang, Procedure 3906, bitaw, sa Site 121 sa ikatlong linggo ng Enero. Ang pagpapatupad ng kaganapan ay maaaring mag-iba ng mababaw bawat taon hanggat kasama ang mga sumusunod na tampok. Isang parada na may halaga ng produksyon na maihahambing sa kasabay na pagdiriwang ng Sinulog 1 sa Cebu City. Ang imahe ng Anatine ay dapat isama sa mga float, props, at costume. Ang parada ay dapat pangunahan ng isang taong may dalang binagong Santo Niño 2 na may ulo ng pato. Mga handog na sinusunog ng sampagita, kalechuchi. At Paguzi. 3 isang oras-oras na seremonya kung saan ang bibingka, pandesal, at leche puto 4 na ay pinapakain sa buhay na mga itik. Sa kaganapan na ang SCP-3906 ay pumasok sa isang aktibong estado. Ang mass amnestics ay dapat na agad na ikalat sa apektadong populasyon. Ang mga kwento sa cover upang ipaliwanag ang pagkawala ng mga namatay na individual ay makukuha sa DOC 3906-CS. Upang mabawasan ang pagkawala ng buhay sa panahon ng isang potensyal na paglabag. Ang mga ahente ng Foundation na naka-embed sa mga Filipino media outlet ay dapat na paulit-ulit na nagpapalaganap ng pagkonsumo ng balot. 5. Paglalarawan, ang SCP-3906 ay isang ontokinetic na entity na pisikal na nagpapakita bilang isang embryonic duck, Anis platyrhynchus, ng hindi pangkaraniwang laki na nakasuspinde sa himpapawid. Kapag nasa loob ng bahay, ipapalagay nito ang pinakamataas na sukat na pinahihintulutan ng vertical space na magagamit. Ang mga panlabas na pagpapakita ay bihira ngunit naiulat na kasing taas ng alternasyon 80 metro. Ang hanay ng manifestasyon at maanumalyang impluensya ay lumilitaw na limitado sa rehiyon ng Central Visayas ng Pilipinas. Kapag aktibo, lalabas ang SCP-3906 sa gabi sa loob ng mga kabahayan ng mga mamamayang dumalo sa pinakahuling Sinulog Santo Niño Festival. Sa panahon ng pagpapakita, ang lahat ng paraan ng paglabas ay haarang. At lahat ng prepubescent na tao sa loob ng gusali ay sasailalim sa kusang thermal injuries na tumataas sa kalubhaan sa loob ng 15 hanggang 30 minuto. Ang maanumalyang aktibidad ay humihinto kapag ang mga labi ng mga biktima ay umabot sa ganap na panloob na denaturation. Kung walang prepubescence, ang mga baga at daanan ng hangin ng bawat tao sa loob ng gusali ay mapupuno ng pinaghalong rock salt, suka, at siling labuyo. 6 Ang mga panlabas na pagpapakita ay nakakaapekto sa maraming tirahan ng sabay-sabay. Tibong panahon ay kadalasang nauuna sa pamamagitan ng mga localized na paningin ng isang maliwanag na kometa sa komunidad na ipapakita ng SCP-3906 sa susunod. Ang SCP-3906 ay nanatiling tulog sa kalakhang bahagi mula nang ipatupad ang mga kasalukuyang pamamaraan sa pagpigil. 7 Kasaysayan. Ang katibayan ng aktibidad ng SCP-3906 ay nagsimula noong unang bahagi ng ika-20 siglo. Ang malawakang alingaungaw mula sa panahong ito ay nagmungkahi na ang pagkonsumo ng balot ay makahahadlang sa SCP-3906 sa pagbisita sa bahay ng isang tao. Ang ugnayang ito ay nakumpirma sa mga susunod na pag-aaral, gayunpaman. Natuklasan din na ang mabilis na paglaki ng mga benta ng balot ay tila nauugnay sa mga kasunod na pagtaas sa aktibidad ng SCP-3906. Ang banta na dulot ng SCP-3906 ay sumikat noong 1983, kung saan ang balot ay naging isang ubiquitous street food. Sa isang pagkakataon, inangkin ng SCP-3906 ang 221 na biktima sa isang gabi, kung saan ang mga bata ang bumubuo ng higit sa 85% ng namatay. Dahil sa mga kultural na asosasyon sa pagitan ng SCP-3906 at pre-colonial na relihiyon. Inaprubahan ng direktor ng Site 121 na si Lumina Togonan ang pagtatangkang makipag-ayos sa SCP-3906 sa pamamagitan ng isang babaylan na kinontrata ng Foundation. 8. Interviewer, Dr. Rita Dulay, Anithism Specialist na Kapanayam, SCP-3906, sa pamamagitan ng Proxy, Jemima, Lola Mima, Andal paunang salita. Nagsimula ang panayam pagkatapos ng pagbagsak ni Andal dahil sa pagod kasunod ng ilang oras na ritual na pagsasayaw. Ang pag-aari ay hindi sinasadya.
Sinadya ni Andal na kumilos bilang isang mulat na tagapamagitan. Ang transcript ay ipinakita sa Ingles para sa mga layuning pang-internasyonal. Pakitingnan ang DOC 3906A54 para sa orihinal na teksto. Simulan ang log, SCP-3906, nakita ko ang iyong sayaw. Dr. Dulay, kinakausap ba natin si Renlin? Siyam SCP-3906, hindi siya kakailanganin. Dr. Dulay, nakikita mo kami, ngunit hindi ka namin nakikita. Sino ang nagsasalita sa amin? SCP-3906, kilala mo ako bilang Bulalakaw.10, may dala akong sakit at dalamhati. Maawa ka sa akin. Dr. Dulay, iligtas mo ang aming mga anak. Maririnig mo silang sumisigaw sa gabi habang nagkakalayo ang kanilang balat. Alam naming napakabait mo, at tiyak na parusa ang iyong mga aksyon para sa isang hinaing na naidulot namin sa iyo. Sa palagay mo ba ay karapat-dapat ito sa mga bata? Tiyak na nakikita mo kami ay labis na nagsisisi. Nakikita mo kami, ngunit hindi ka namin nakikita. At ito ang dahilan kung bakit kami nagkasala sa iyo nang walang kaalaman. Tayo ay inaalipin ng ating kalungkutan at tayo ay humihingi ng kalayaan. SCP-3906. Iniiwan ko ang iyong mga anak na luto at angkop na kumain. Sa iyong kalungkutan ay nagbibigay ka ng pasasalamat, graciousness. 0.11 Dr. Dulay, hindi ka palaging ganito. Kilala mo kami, ngunit hindi ka namin kilala. Dinalhan ka namin ng Betelnut 12 kung sakaling gusto mong umunguya, at dinalhan ka namin ng alak kung sakaling mahilig kang uminom. Halina't tangkilikin sila at pag-uusapan natin ito. Sabihin sa amin kung sino ka ngayon. SCP-3906, ang iyong mga handog ay walang halaga sa akin. Nakita kong nagsakripisyo ka ng bata mula sa mga bagay na may balahibo. Ang mga handog na iyon ay nagbibigay sa akin ng anyo at kapangyarihan. Sa isang mahabang panahon, binigyan mo ako ng mga ibon, at kaya ako ay isang ibon. Ngayon ay ibigay mo sa akin ang hindi pa isinisilang at ako ay hindi pa isinisilang. Pero walang ginhawa, breath, soul, will, intention, sa bago mong sakripisyo. Hinihingi ko ang iyong ginhawa. Sisingilin ko ang utang mo. Kokolektahin ko ang iyong mga anak. Dr. Dulay. Tanggapin mo ang kasalukuyang handog namin, dahil may ginhawa. Hindi namin alam na ang aming balot ay sakripisyo, ngunit ngayon alam na namin. Napakarami mong nakikita, ngunit kakaunti ang nakikita natin. Sabihin mo sa amin kung anong hinaing ang naidulot namin sa iyo upang makamit namin ang iyong awa at payagang makatakas sa iyong pagkawasak. Ikaw ang dapat magturo sa amin, kung hindi, hindi ka namin mapasaya. SCP-3906, tinalikuran mo ang aming kontrata, kasunduan. 0.13 Sinasayaw mo ako noon. Ngayon ay sumasayaw ka para sa isang sanggol na nakasuot ng pulang pakpak at maliliwanag na metal. Bakit kailangan mong sumayaw sa ngalan ng isang bata? Ano ang ginagawang karapat-dapat sa isang bata sa iyong mga kapistahan at mga handog? Nasaan ang mga sayaw ko? Dr. Dulay, isasayaw ka namin. Kapag nakita namin ang imahe ng balot, makikita namin kayo, at hindi mo na kailangan pang pumunta sa aming mga bahay at komunidad para makita. Kami ay magpipista at maghahandog para sa iyo, dahil ang iyong kapangyarihan at kabaitan ay ginagawa kang karapat-dapat. SCP-3906, karapat-dapat ako sa ibinibigay mo sa bata. Doktor. Dulay saglit na lumingon upang sumangguni sa ibang mga tauhan na naroroon. Dr. Dulay, ang pagdiriwang natin sa pangalan mo ay magiging kasing engran din ng pagdiriwang ng bata. Magtitiwala ka sa aming kasabikan na pasayahin ka. Nararapat kang magpahinga, huwag dumaan sa gulo ng paggawa ng mga gawa ng galit. SCP-3906, nakita mo ako. Gagawa ako ng bagong kontrata, kasunduan, sa iyo. Isasayaw mo ako, Dr. Dulay. Oo, Shooting Star. Isasayaw ka namin. SCP-3906, at ito ay magiging katumbas ng iyong mga sayaw para sa bata. Dr. Dulay. Oo, SCP-3906, at bibihisan mo ako ng pulang pakpak at matingkad na metal. Dr. Dulay. Oo, makikita ng lahat na ikaw ay makatwiran at maunawain. Ang iyong pakikipag-usap sa amin ay naging masaya sa lahat ng partido. Kung wala kang pakialam sa pagmuya ng Betelnut o pag-inom ng alak, aalis ka sa katawan ng babaeng ito. Matanda na siya.
At ang presensya mo rito ay nakakasama sa kanya. Sinayaw ka niya, at sumasang-ayon ka na wala siyang utang sa iyo. Pupunta ka. SCP-3906, sumasang-ayon akong pumunta. Papayagan kitang ipatawag muli ako sa ibang pagkakataon. Hindi mahalaga kung anong paksa ang ating tinatalakay. Tandaan mong ipatawag ako. Karapat dapat akong ipatawag. Dr. Dulay, oo. Karapat dapat ka. Sumasang-ayon ng lahat. SCP-3906, gayon din, ang iyong mga sayaw ay dapat magsama ng maraming bulaklak at magagandang babae. Dr. Dulay, okay, oo. Magandang gabi, Shooting Star. End log. Mga talababa isang taunang pagdiriwang ng Romano-Katoliko ng ebanghelisasyon ng mga Espanyol sa Pilipinas. 2. Isang titulong Romano-Katoliko para sa Batang Jesus. Kadalasang kinakatawan sa kulturang Pilipino na may maliit na manika na nakasuot ng pulang damit at korona. 3. Mga bulaklak na kilala sa buong mundo bilang Arabic jasmines, plumerias, at water lilies. Ayon sa pagkakabanggit. 4. Tradisyonal na mga lutong Pilipino. 5. Southeast Asian street food na binubuo ng embryonic duck na niluto at inihain sa shell nito. 6. Maliit na paminta na katutubong sa Pilipinas, Banisaya siling ikot. 7. 50 kapani-pani walang ulat ng mga nauugnay na kaswalti taon-taon. 8. Bisaya Shaman. Sham. Espiritual na gabay, tagapamagitan ni Andel. 10. Literal na isinalin bilang the Shooting Star. Ang bulalakaw ay pangalan din ng isang figura mula sa Filipino folklore at pre-colonial religion. 11. Pagkamapasalamatol. 12. Arika Nut. 13. Saaran.